Matapos maligo ay agad na hinanap ni Chris si Melva at nang hindi ito makita ay agad na tinanong si Aling Brenda. "Manang, si Melva po?" Tanong rito. May pagtataka mata nito. Kararating lang niya kanina. Nagpunta lang daw kasi magpapaalam na dahil may aasikasuhin siya tungkol sa magulang niya. "Nakita mo pala siya?" Paang nito. Opo. Nasa balkonahe kasi ako na matanong ko siya. Kaya kako baka nandyan pa po siya." Pagkakailang wika nito. "Ewan ko ba dun sa batang yun? Bumalik lang tapos magpapaalam na rin." May lungkot sa tinig nito. "Ganun po ba? Si Mama?" Sunod na tanong. "Nasa hardin po yata, senyorito." Anito, agad na tinungo ang hardin. Nakita ngang abalang ina sa pagdidilig sa mga halaman nito. Mukhang namiss niya ang mga ito. "Wala ka bang balak sabihin sa kanya?" Wika nito na naramdaman pala ang pagdating niya. Hindi siya nakasagot sa tanong nito. Alam nito ay may relasyon sila ni Melva. "Ma, nakita ko siya kanina. Galing sa silid mo." Anito kaya wala siyang lusot. "Natatakot ako, ma." Anya sa pangambang umahon sa kanyang dibdib. Baka kasi hindi tanggapin ni Melva kapag nalaman nito ng lubusan ang tungkol kay Dayan. "Pero hindi ka ba natatakot na baka sa paglilihim mo ay masaktan mo siya?" Tiyak akong narinig niya ang usapan natin tungkol kay Dayan. Tura ng ina na hindi pa rin humarap sa kanya. "Hindi lahat ng babae gaya ni Celestina o ng mga iba mo pang nakarelasyon. Karapatan niya malaman ang lahat ng tungkol sa'yo. Lalo pat parte siya ng buhay mo kahit ano pang gawin mong paglayo." Ani ng ina. Napabuntong hininga si Chris. Tama ang kanyang ina. Baka panahon na rin upang harapin ang bangungot ng nakaraan na kay tagal niya nang tinatakasan. "Alam kong mahirap. Nagmahal ka lang naman. May intindihan ka naman niya pero mahalaga malaman din niya ang tungkol kay Dayan." Turan pa ng ina. Tama naman ito ngunit paano niya iyon sasabihin sa babae? Kung wala na ito, ni wala nga silang malinaw na usapan kung ano ba sila maliban sa may nangyari sa kanilang 2 beses. Saka mo na iisipin kung paano kakausapin si Melva. Ngayon kailangan na natin maghanda. Baka naghihintay na sa atin si Dayan. Turan saka pumasok sa kabahayan nila ang ina. Habang siya naman ay naiwang natitigan at napaupo na lamang sa upuan doon. "Hey dude," masiyang tawag sa di kalayuan. Ang kaibigang si Cesar yun. Gaya pa rin ng dati, masiyahin ito na tila walang kaproblema. "O bakit mukhang pasan mo yata ang mundo? Hindi ba dapat masaya ka ngayon? Pupuntahan natin si Dayan." Turan nito na may ngiti sa labi. May malaki pa itong bitbit na nakabalot at halatang regalo yun. Alam na ni Melva ang tungkol kay Dayan. Turan dito. "Ha? Talaga? Paano?" Gulat na sad nito. "Anong sabi?" Interesadong wika. Alam niyang may Dayan pero hindi niya alam ang kaugnayan ko kay Dayan. Paliwanag na wika rito. Okay pero pinaliwanag mo ba?" Umiling siya. "What? Paano niya maiintindihan ang sitwasyon mo? Nasaan si Melva?" Usisa pa nito. "Umalis na siya. Hindi siya nakinig." May hinang turan. "Men, bakit ganun? Dapat pinaliwanagan mo." Anito saka tinapik ang balikat niya. "Pero ngayon ay puntahan muna natin si Dayan. Tiyak na hinihintay ka na niyon." Ani ng kaibigan. Hindi niya alam kung matutuwa ba sa muling pagkikita nila. Ito kasi ang buhay na nagpapaalala sa kanya kung gaano siya kawalang kwentang tao noon. "Dude, dali na. Mamaya aalis na tayo." Untag ng kaibigan kaya wala siyang nagawa kundi ang maghanda. Matapos ng 1 linggo'y wala pa rin siyang balita kay Melva. Sabi ni Manang na busy raw ito sa kaso ng magulang nitong nawawala. Siguro masyado na nga itong abala. Buti na lang nakuha niya kay Manang ang ilang detalye kung saan nakatira ang babae. Kailangan niya ito makausap at magkaliwanagan sila kung ano meron sila. Nag-file siya ng dib sa ospital at tinungo ang Maynila kung saan naroroon si Melva. Hawak niya ang papel na pinagsulatan ni Manang sa address nito at mukhang nahanap na ang bahay. May kalakihan din ang bahay ngunit tila wala namang tao. Madilim na kasi ngunit ni walang nakasinding ilaw. Nagmanman na muna siya ng maya-maya ay may humimpil na patrol car. Sa harap ng bahay at nabigla siya nang umibis doon si Melva. Hindi ito nakabihis police uniform pero nakita ang nakakabit sa pantalon nito. Napalunok siya. Mukhang hindi rin ito kilala. Tila mas marami itong lihim kaysa sa kanya. "Salamat sir sa paghatid." Pasasalamat ni Melva.
Wala yun, basta ikaw. Balita ko, magpapadala ng ibang tao si boss sa Nueva Ecija. Sabad ng lalaki. Napalunok lalo si Christian sa naulinigang usapan ng dalawa. Nueva Ecija? Ulit ni Melva. Yap, doon sa tinrabaho mo. Positive daw kasi ang report doon. Suspetsya ni boss sinabi mo lang na negative para makabalik ka ng Manila at matutukan mo ang kaso ng magulang mo. Turan ulit ang lalaki. So tama nga ang hinala ko. Ngit-ngit sa kalooban ni Chris. May hinala na siya noong una pa lang na nakita si Melva. Nagpunta roon ng babae para manmanan siya at alamin kung konektado siya sa sinasabi nilang cultivation ng illegal na halaman. Ganoon ba? Narinig na tugon nito na tila walang pakialam kaya mas lalong nawala na siya ng pag-asang makausap pa ito. Nang magpaalam ang lalaking kasama nito ay pumasok na ito roon, saka naman siya nagpasyang umuwi na lamang. There is no use para pagpatuloy pa kung anong meron sila. For the first place, naroon lang pala ito para sa isang misyon. Ang misyong hulihin siya. Masakit lang dahil pati ang puso niya nadala ng babae. A year later, kakauwi lang ni Chris ng bahay nila mula sa ospital nang madaanan sa sala ang kanyang magulang at si Manang. Mukhang may pinag-uusapan ng mga ito. Agad siyang lumapit at humalik sa ina. Akyat na muna ako, mapa. Anya sa mga ito na maulinigan ng usapan ng mga ito. Yun na nga po, senyora. Magpapaalam na muna po ako. Pinapupunta kasi ako ni Melva sa Maynila upang alagaan ang anak nito. Tura ni Manang Brenda. Anak? Agad siyang napatigil. Oh, may anak na pala si Melva. Kumusta naman ang batang yun? Matagal-tagal na rin pala ang tura ng ina sa matanda. Hindi rin niya inaasahan ganoon kabilis ito magkakaroon ng iba. Well, hindi man naging sila, pero may nangyari sa kanila. So, kumusta naman ang naging asawa nito? Sunod pang tanong ng ina. Hahakbang na uli siya nang muling sumagot ito. Wala, senyora. Hindi pa siya nag-aasawa. Tugon naman ni Aling Brenda. Sa tugon nito ay naisip nitong nabuntis ito at hindi pinanagutan. Sa kabila noon ay tila nag-uudyok sa isipang hindi kaya nabuntis niya ito. Kinabahan siya sa isiping yun. Doon ay humarap siya kay Manang Brenda. Isang buwan na po ang anak niya, Manang. Hindi mapigilang sabad sa mga ito. Lahat ng mga ito ay napalingon sa kanya. Tila nabigla na magsalita siya. Hindi ko alam, iho. Dahil kakahapon niya lang ako kinontak. Nawalan kasi kami ng komunikasyon mula nang magbalik siya na Manila. Sagot nito. Hindi matanggas sa isipan ang posibilidad na anak niya ang anak ni Melva. Pag-akyat sa silid ay hindi mapigil ang mapaisip tungkol kay Melva at sa anak nito. Kahit ilang pilit niyang iwaksi sa isipan sa loob ng mahigit isang taon na marami nang nangyari ngunit na naigang kagustuhang baka anak niya ang anak ni Melva. Kung kanina'y pagod at antok siya, sa dalaman ay tila hindi siya makatulog hanggang sa maisip ang kaibigang si Cesar. Sa Manila ito nagtatrabaho at siya lang ang maaasahan niya. Kailangan niya malaman kung sinong ama ng anak ni Melva. Hello dude, mukhang importante ah. Bungad nito. Yeah, seryosong wika. Mukhang naging interesado naman ito. What is it? Agad na tanong nito. About Melva. Aniya? Melva? Ulit nito na tila nakalimutan na. Yung anak ni Manang Brenda? Paalala rito. Oh, what about her? Don't tell me hindi ka nakamove on sa nangyari sa inyo. Natatawang wika nito ngunit imbis na patulan ng pang-aasar nito ay nanahimik siya. Mukhang nahalata naman ito niyon. Ano meron kay Melva? May tanong na nito. May anak na siya. Wow, that's fast. Kailan siya kinasal? Advance na tanong ng kaibigan. Hindi siya kinasal at malakas ang pakiramdam kong, wow, don't tell me anak mo yung anak niya. Kagad ulit nitong wika. I'm not sure, but you have a strong feeling? Pagpapatuloy nito. Yes, tahasang turan. Okay, anito na tila wala pa ring idea kung bakit siya tumawag dito. Kaya ako napatawag dahil gusto ko makasiguro kung anak ko ang anak niya. Turan dito. Paano kung anak mo nga? Kagad ulit ng kaibigan. Natahimik siya. Ano nga bang gagawin niya? Come on Chris, remember Dayan. Dapat mong harapin ang mga responsibility mo. Sermon ng kaibigan. Tama naman ito. May ipapakiusap sana ako sa'yo. Tuluyang wika. What is it?
Alamin mo kung sino ang ama ng bata. Ilang buwan na ba ito? Tura niya sa kaibigan. Bumuntong hininga ito. What our friends are for nga, diba? Basta for this time, do what is right. Anito, saka wala sa linya. Pahilatang binagsak ang sarili sa kama. Saka tumingin sa kisame. Enjoy the party! Masiyang tura ni Christian habang nasa kondo nito sa Makati katabi ang asawang si Diana. Kasalo ang ilang mga kabarkada nila. Sky's the limit ng alak at party drugs. Hoy! Okay ba to kay Diana? Diba pregi siya, baka hindi pwede. Tura ng kabarkada. Pwede yan. Dugtong naman ng isa. Sa edad na 19 na buntis niya ang kasintahang si Diana nakaka-18 lamang. Matapos kasi malaman ng pamilya nilang buntis ito, ay agad silang pinakasal sa huwes at magpapakasal do ulit sila kapag tapos na silang pareho sa pag-aaral. 4 na buwan na ang tiyan nito. Hitit ng sigarilyo dito, ecstasy dito at alak. Halos linggo-linggong ganoon ang eksena sa kondo niya o di kaya sa kondo ng kabarkada. Kaya palaging dinudugo si Diana. Hindi niya alam na naapektuhan na pala ang kanilang anak sa very unhealthy lifestyle nila. Nang ipinanganak nito ang anak nila ay tila tinakwil nila ito. Hindi nila matanggap na walang paa at kamay ang kanilang anak. Saka sila bumalik pareho sa gawain nila. Isang gabi kung saan galing sila sa kondo ng kaibigan, parehas high sa droga. May nakangit-ngitan silang sasakyan at hindi siya nagpatalo dito. Hinabol niya ito at nakipagkarerahan hanggang sa maaksidente sila dahilan ng kamatayan ng asawang si Diana. Paggising niya sa ospital ay doon siya natauhan. Wala na ang asawa. May butil ng luha ang kanyang mga mata. Naalala ang anak na si Dayan. Ang mga ngiti nito sa mga pagkakataong nakakasama nila ito. Inaalagaan ito ng kanyang tiyahin, kapatid ng kanyang papa na madre. Handa na ba niyang harapin ang lahat ng multo ng kanyang kahapon? 3 araw ang lumipas na makatanggap ng tawag si Chris mula sa kaibigang si Cesar. Hello dude, sorry medyo natagalan ng pagkakatawag ko dahil alam mo na busy. Panimula nito. I know, same here. Uuwi ka ba sa Sabado? Tanong nito. Hindi ko nga alam bro, medyo pagod ngayong week, baka pas muna ako pero heto, ang hindi dapat isiwalang bahala. Anito, natila seryoso. Ang alin? Nakausap ko si Melva. Wika nito. Talaga? Excited na sambit. Yes, nalaman kong 4 months pa lang ang anak nito. Agad na nagkwenta ang kanyang utak at maaring anak niya ang bata. Malaki ang tsansang ako ang ama. Sambit sa kaibigan. Alam ko matalino ka bro. What's your plan now? Segundang tanong. Napatigil siya. Ano nga bang plano niya kay Melva? Don't tell me tatakasan mo na naman. Git ni Cesar. No, siguro panahon na. Para harapin ko si Melva. Yeah, you should. Segunda naman ito. Nang mawalang kaibigan sa kabilang linya ay agad siyang napaisip. Agad siya nagbihis at paglabas ay nasumpungan ng mga magulang na nag-uusap. Napatigil siya na maulinigan ang usapan ng mga ito. Sana mahal, matanggap na ng anak natin ang kalagayan ng anak nito at maibalik na natin siya rito. Mas mabuting tayo pa rin ang mag-alaga sa kanya. Ang pilit na wika ng ama. Bakas ang pananabik sapon nila. Ako man mahal ay iyan ang lagi kong dalangin. Dalaga na si Dayan at batid kong may isip na ito para lubos na maintindihan ng lahat. Sagot naman ng ina. Nagkubli siya sa kubling bahagi para marinig ang usapan ng mga magulang. Hindi ko alam kung sisisihin ko ba ang sarili ko mahal sa lahat ng sinapit ng ating anak. Ang impit na wika ng ama. Mahal, wala kang kasalanan. Lahat tayo may pananagutan. Ako man bilang ina niya, hindi ko siya nagawang gabayan na maayos nung kailangan niya ako. Sabad ng ina. Biglang nagbagsakan ang luha sa mata ni Chris. Kahit paulit-ulitin sa utak ang mga nangyari, hindi na maibalik pa. Kasalanan niya ang lahat. Binalaan na siya ng ina sa paggamit ng bawal na gamot. Gawa ng karamdaman. Dahil bata at masarap sa pakiramdam ang dulot nito, inabuso niya hanggang sa hindi nalaman siya ng kontento. Iba't ibang klase ng droga ang sinubukan niya at ang masaklap pa ay nahila niya sa madilim niyang mundo ang kasintahang si Diana. Naluluha siya habang nakikinig sa magulang nang muli atakihin siya ng sakit. Dahil sa panginginig ay hindi niya napigilang matabig ang florera na nasa tabi niya kung saan siya nakatago. Agad na naago ang pansin ng kanyang mga magulang. Pinipilit niyang labanan ang panginginig ngunit hindi niya kaya. Anak, heto anak.
Ani ng ina na mabilis siyang dinaluhan. Tinanggihan niya ang binigay ng ina. Patuloy pa rin ang panginginig niya. Sa isip ay sinusubukan niyang pakalmahin ang mga muscles niya ngunit hindi nasunod. Anak, hayaan mong pahupain nito ang panginginig mo. Tura ng ina. Umiling siya. Please anak, wala pang gamot para sa iyong karamdaman. Kaya heto na muna. Git ng ina. Paubos na kasi ang supply nila at inilalaan niya na lamang sa kanyang ama. Pinilit niya maglakad habang nanginginig ang buong katawan. Umupo siya sa sopa at pilit na kinakalma ang sarili. Sabi nila, mas malakas ang power of mind sa lahat ng bagay. Pero paano kung mismong utak na niya may depekto? Anak, heto na para kumalma ka na. Ulit ng ina. Huwag na matigas ang ulo mo anak. Sa wakas ay tura ng ama. Kung iniisip mong wala na tayong supply, gagawa tayo ng paraan. Sige na hit-hitin mo na yan para kumalma ka. Matigas na tura ng ama. Hindi na rin naman niya makayanan na panginginig. Agad humit-hit ng sigaryong hawak ng ina at nang tanggapin ng sistema ang epekto nito ay umayos na ulit ang panginginig niya. Hindi niya alam kung hanggang kailan siya magiging ganoon. Dasal niya lang na sana hindi iyon namana nila Dayan at nang hinihinalang anak ni Melva. Nang umayos na ang lagay niya ay nagpaalam na siya sa kanyang mga magulang. Ma'am, Dad, baka luluwas ako ng Manila bukas. Anya sa mga ito. Manila? Anong gagawin mo ron? Ang ina na puno ng pangamba ang mukha. May aayusin lang ako ma. Uuwi rin agad ako. Sabad sa mga ito. May pagtataka man sa mata ng mga ito ay pinayagan naman siya ng mga ito. Mataman siya naghihintay sa labas ng bahay ni Melva. Padilim na ngunit tila hindi naman lumabas ang babae. Ilang minuto pang lumipas matapos ng 6:00 ng gabi na may pumaradang sasakyan at umibis doon ang babae. Matapos maludo sa driver ay umalis na yun. Mabilis siyang bumaba ng sasakyan saka tinawag ito bago pa makapasok sa gate ng bahay nito. Melva! Napatigil si Melva na marinig ang pagtawag sa kanya. Mas lalo siyang kinabahan na makilala ang timbre ng boses nito. Agad na hinanap ang pinanggalingan ng pagtawag at gano'n na lamang ang gulat niya na hindi niya inaasahan. Christian? Oo ako nga, can we talk? Agad na lumapit ito sa kanya. What are you doing here? Baka makita ka ni Yaya Brenda. Anya sa kahinila ito. Nandito ako para malaman kung ako ba ang ama ng anak mo. Diretsahang wika. What? I know me anak ka. Kaya nga nagpunta si Manang Brenda. Gusto kong malaman kung anak ko siya. Gate niya. Umalis ka na Chris. Malamig na turan sa loob ng 9 na buwan na nagbuntis siya. Hindi man lang siya nito hinanap o kinumusta. Nalaman niya sa Yaya Brenda niya na kinuha naman nito ang address niya. Umasa siyang susundan siya nito ngunit hindi. Hindi ako aalis hanggat hindi ko nalalaman kung Oo, anak mo siya. Inis na wika. Umalis ka na Chris at wag na magpapakita. Anya sa kamuling naglakad. May karapatan ako. Pwede ba? Karapatan ba ika mo? So sorry. Pero wala kang karapatan. Tila sasabog ang dibdib sa muling pagkikita nila nito. Bumalik kasi ulit ang mga naipong inis dito, lalo sa paglilihim nito tungkol sa babaeng nagngangalang Dayan. Humugot siya ng buntong hininga. Umuwi ka na, baka hinihintay ka na ng Dayan mo. Anya sa kamuli siyang naglakad patungo sa gate nila, ngunit agad siyang nahawakan ni Chris sa braso. Humarap siya rito sa katinulak. Ano? Sige, ganyan ka na naman, tahimik, hindi nagsasalita. Duwag ka, duwag! Inis na wika. Muling hahakbang si Melva na marinig na magsalita si Chris. Hindi mo ba papakinggan ang aking paliwanag? Malumani na wika nito. Nakatalikod pa rin siya dito, ngunit hindi siya humaharap. Sino ba si Dayan sa buhay ko? Siya naman ang dahilan kung bakit ka umalis, diba? Siguro nga tama ka. Duwag ako. Isa ako malaking duwag. Dahil naduwag ako, naharapin ang buhay ko. May nang wika ni Chris. Nakatalikod pa rin siya ngunit nakikinig. Anak ko si Dayan. Anak? Aniya, saka humarap na nakakunot ang noo. Si Chris naman na nag-iwas at sumandal sa hudang kotse nito. 19 ako nang mabuntis ko kasintahan kong si Diana. Mapusok at pariwara ang buhay ko noon. Hindi ko nakontrol ang paggamit ko ng pinagbabawal na gamot. Pinagamit sa akin nila mama upang maibsan ang aking karamdaman. Ngunit inabuso ko at naging mapaghanap. Wala akong ginawa kundi ang magpakasarap sa buhay. Kaya maging ang kasintahan kong si Diana
ay nahila ko sa madilim kong mundo. Kwento niya, hindi niya alam kung nakikinig ba si Melva o hindi. Ang importante, masabi niya nasa sa loob niya. Nang malaman ng magulang namin na buntis na si Diana, ay pinasya nilang ipakasal kami sa huwes. 4 na buwan na noon ang tiyan ni Diana. Matapos noon ay bumalik kami ulit sa Maynila. Balik ulit sa dati, gabi-gabing alak, sigarilyo at droga. Hanggang sa naging madalas na ang pagdurugo ni Diana. Akala namin normal lamang yun dahil sa susunod na araw naman wala na. Ngunit nang nanganak si Diana kay Dayan, halos hindi namin siya matanggap. Doon ay tuluyang nabasag ang tinig ni Chris. Napatingin si Melva sa mukha ng lalaki. Pigil na pigil ang pagluha nito. Tila kinarma kami. Tila nagwelga ang langit sa pag-aabusong ginawa namin. Binigyan niya kami ng anak pero walang kamay at paa. Hindi namin siya matanggap kaya binigay namin siya sa tiyahin kong madre. Dahil sa frustration namin ni Diana ay mas lalong naging pariwara kami. Imbes na ayusin namin ang buhay namin dahil may anak na kami, bumalik kami sa dating gawain. Parang walang pananagutan. Hanggang isang gabi, habang galing kami sa kondo ng isang kaibigan kung saan kami may session, hay na hay sa droga at na may halos makabunggo sa amin, nainis ako. Kaya nakipagpatintero ako. Hindi ko alam na yun ang huling araw na makikita ko si Diana. Mahabang kwento nito. Tama ka nga siguro. Isa ako malaking duwag. Dahil hanggang ngayon, hindi ko pa rin hinaharap ang multo ng aking nakaraan. Nagawa kong baguhin ang buhay ko. Nagpatuloy ako sa buhay ko pero hindi ko sinama ang anak ko sa buhay na itinuloy ko. Tura nito. Nangilid ang luha sa mata ni Melva. Awa ang umahon sa kanya para kay Chris. Ang galit na inipon ay unti-unting nalusaw. Siguro, karma ko na to sa pagbabaliwala ko kay Dayan. Hindi pa naman huli ang lahat. Alam ko matatanggap ka ni Dayan ano man ang pagkakamali mo. Ayusin mo kung ano meron kayo. Tura naman niya. Nagtaas na mukha si Chris. Alam mo bang sinundan kita dito? Agad na tumitig si Melva kay Chris. Sinundan mo ko? Bakit hindi ka nagpakita? Agad na tanong. Muling tumingin sa malayo si Chris. Oo, at nalaman kong isa kang undercover agent. Nung marinig ko ang usapan nyo ng lalaking kasama mo noon, I felt betrayed. Kahit sinabi mong negative ako noon, feeling ko kasi niloko mo ko. Kaya hindi na ako nagpakita at piniling umalis na lamang. Sagot ni Chris. Nahiya si Melva. Nalaman pala nito ang misyon niya. Sorry. Don't. Namayan niya katahimikan hanggang sa muli magsalita si Chris. Don't be sorry. Dahil doon, nagkaroon tayo ng anak. Sana lang, wag mo kong tanggalan ng karapatan sa kanya. Hiling dito. Tumitig si Melva kay Chris. Ikaw pa rin ang ama niya. Well, we can talk na lang siguro sa magiging setup natin sa kanya. Tura niya, saka muling ngumiti dito. Ayaw niya namang ipagdamot ang karapatan ng anak na magkaroon ng ama. Sa narinig kay Melva hindi niya maiwas sa mapangiti. Ngiting kay tagal muling nasilayan sa labi niya. Salamat. Tura ni Chris. Lubos ang kasiyahan dahil kahit papano'y magagawa na rin niya ang mga bagay na hindi nagawa noon kay Dayan. Tama kaibigang si Cesar. Kailangan na niya itong harapin. Wala yun. Wika ni Melva na tumabi sa kanya. Sana ay maayos mo rin ang relasyon mo sa panganay mo. Alam mo, kahit ano pang itsura niya, hindi mo may pagkakailang anak mo siya. Turan niya rito. Kapwa sila natahimik saka muling tumingin sa kanya si Chris. Can I see her? I mean him? Anito sabay kamot. Sorry, babae ba o lalaki? Dagdag pa nito. Tumawa si Melva. Lalaki. Aniya, his name is Marcelo Christian Ocampo. My dad's name than yours. Sorry if it's not on your last name. Hindi ko kasi alam kung magkikita pa ba tayo o hindi. Sa dito. Ngumiti si Chris. Salamat. Tanging salitang namutawi rito. Ngumiti rin siya. Halika, pasok ka. Anya sa kanila tinungo ang gate ng bahay nila. Agad na kumatok. Iyak ng anak ang bumungad sa kanila. Maya-maya ay bumukas iyon at niluwa si Yaya Brenda niya habang karagaang papatahan ng bata. Ano pong nangyari? Tanong nito. Papatulog na siya. Nang ilapag ko naman siya, biglang pumalaho ng iyak tapos bigla kang kumatok. Putol na wika. Nang makilala nito
ang kasama sa kanyang likuran. Christian? Gulat na Saad. Shh! Agad na bawi dahil umingit na naman ang kargang baby. Pasok ka muna. Yaya, kay Christian. Ya. Paano ko ba i-explika? Aniya, saka giniya si Chris sa kanilang sala. Upo ka. Okay, ilalapag ko lang siya. Wika naman ang kanyang yaya. Naroroon kasi ang kuna nito sa bandang sala nila. Gawa ng para daw mas mabantayan ito kahit nasa kusina. Napasok na kasi siya ulit sa kanilang trabaho. Mag-iisang taon na rin kasi mula na malamang patay na nga talaga ang magulang. Mabuti na lamang at nahukay ang mga buto ng mga ito sa lupang dating pagmamayari ng kasyoso ng mga ito sa negosyo. Ayaw magsalita ng mga ito basta mahalaga na bigyang hustisya ang kanyang mga magulang. Nahuli na mga ito. Ngayon, umamin nga kayong dalawa. Tila may pag-uusig na tura nito na makabalik sa kanilang harapan. Abay, may relasyon ba kayong dalawa? Ito bang si Christian ang ama ni Selo? Tukoy sa binigay nitong panlayaw sa anak. Kapwa sila napatigil. Manang Brenda, hindi ko rin po alam na nabuntis ko siya. Sinabi ko na nga ba? Naku, ikaw talagang bata ka. Paano nangyari to? Mang natanong pa rito. Hinahon lang. Walang kasalanan si Chris. Awat niya sa yaya. Abay, kailan ka pa naging malandi? Baling dito. Kung walang kasalanan itong si Chris, di kasalanan mo, ganon. Sad nito. Napalunok si Melva. Bigla ay nahatsit siya. Hindi ko rin alam. Naguguluhang turan. Aba, kung hindi niya kasalanan at hindi mo kasalanan, sino may kasalanan? Alangan namang ako. Hindi naman ako nabuntis. Hinahon muna. Okay, aaminin ko na. Wala kaming relasyon pero may nangyari sa amin. Kaya nga nandyan nga si Sero, diba? Nandito siya para makita raw. Sad niya, sa yayang masyadong affected sa nalaman. Bumuntong hininga ito. Sinasabi ko na nga ba, kaya pala basta-basta ka na lang umalis noon. Ano pa nga ba? So, ano na ngayon ang plano mo, Chris? Alam na ba ito ng mga magulang mo? Hindi pa po pero sasabihin ko po pag uwi ko. Agad namang sagot. Mabuti naman kung gusto mo siyang tingnan. Nasa kuna siya at natutulog. Sad nito. Agad siyang tumayo at naglakad patungo kung saan ang kuna nito. Ikaw na bata ka. Kailan ka pa natutong magsinungaling sa akin? Agad nakurot nito sa kanyang tagiliran. Sorry na ya, biglaan Bulong nito. Paano biglaan? Pinilit ka ba niya? Niligawan ka man lang ba? Bulong din ito pabalik. Paano biglaan? Yung nadapa ka tapos napadapa ka sa kanya? Ganon? Hirit pa nito. Hindi po. Bakit ka nabuntis? Bigla silang natahimik na makita si Chris. Kahit nakatalikod ito at nakayuko ay batid nilang umiiyak ito. Bagya siyang nahabag sa nakitang reaksyon ng lalaki. Bakit ka nga nabuntis? Ulit ng yaya. Hindi ko maipaliwanag ya basta isang gabi akala ko pinasok ang malaking bahay kasi walang tao tapos may bukas na ilaw. Agad akong nagtungo. Hindi kita ginising dahil tulog ka na pero nakita ko si Chris. Nanginginig at hindi ko alam ang gagawin ko kaya yun. Anya sabay nguso. Iyon na, doon na nagsimula. Dagdag pa nito. Tapos nung umagang nagpaalam ako sa'yo, gabi pa lang ay nasa malaking bahay na ako. Kasama ko siya. Muli ang nangyari sa amin. Pagkukwento rito. Naku, ikaw talagang bata ka. Nito, wala na siyang ibang naisagot kundi ang umiti na lamang dito. Nang pabalik na si Chris ay agad na nagpaalam ang yaya niya upang iwan silang dalawa at makapag-usap tungkol sa kanilang anak. Maiwan ko muna kayo at makapag-usap kayo sa kung anong gagawin niyo. Turan nito saka mabilis na pumasok sa silid nito. Gusto ko siya makita nila mama at papa. Wika ni Chris. Tumingin siya dito. Payag naman siya sa nais nito ngunit may trabaho pa siya. Sige, pag-usapan natin ang araw kasi sa ngayon hindi pa ako pwede mag-leave sa work. Gawa ng kababalik ko lang mga 2 weeks ago. Sagot rito. Okay, anito na tila na lumo ngunit agad na nakabawi nang may maisip ito. Don't worry, I might bring them kapag dinalaw ko siya. Sad nito. Okay lang ba sa'yo? Oo naman. Agad na sagot. Muli siyang natahimik na dalawa. I'm sorry. For what? For not being there when you're pregnant. I haven't helped you kahit man lang sa financial na aspeto. Malungkot na Saad. Okay lang yun. Aniya, tumitig ito sa kanya. Matagal na naghinang ang kanilang mga mata. Hanggang ngayon hindi pa rin niya kaya makipagtitigan dito.
Natatakot siyang baka muling mabuhay ang damdaming nabuo nung panahong kasama pa ito. Mabuti na lamang at ito ang una nag-iwas ng tingin. Can I ask you one thing? Ano yun? May boyfriend ka na ba? Ha? Gulat na sabad sa hindi inaasahang tanong nito. Hindi alam kung paano sasagutin yun. Sorry if I asked. Alam kong wala akong pakialam sa love life mo. I just wanna know para... Putol na wika nito nang sumabad siya. Wala akong boyfriend. Agad na sabad. Doon ay tumitig ulit ito at ngumiti. May nakakatawa ba sa sinabi ko? Maang natura na makita ang pagngiti nito. Umiling-iling ito at ngumiti. Wala naman. Wika ni Chris. Muling natigilan at nagpakiramdaman. Hanggang sa hindi na rin napigilang itanong ang nasa isipang total na una na ito. Ikaw, may girlfriend ka ba? Wala. Tipid na sagot nito. Mas lalo tuloy silang natahimik dahil doon hanggang sa maalalang maaga pa ang pasok niya bukas. 9:00 na at hindi pa rin siya kumakain. Kumain ka na ba? Walang ano-anong tanong nito. Yap, dumaan ako sa isang restaurant kanina. Bago dumiretso dito. Sagot naman ni Chris. So, saan ka tumutuloy dito sa Manila? Hindi napigilang tanong nito. I'm at stay at Cesar's condo. Okay. Can I come back tomorrow to see him? Yeah, sure. Agad na sagot. Salamat. Muli nitong turan, napansin na rin yata nitong lumalalim na ang gabi. Nagpaalam na ito sa kanya at babalik na lang daw bukas kapag gising na ang anak nila. Nang makaalis ang lalaki agad siyang nagpasandal sa pintuan. Hindi niya alam kung bakit kay bilis siyang maniwala dito. Sa bagay, kahit papano naman, ito pa rin ang ama ng anak niya. Kinabukasan maaga ito nagpunta sa kanila. Sakto kasing paalis na siya papasok. Hawak-hawak pa niya ang anak habang nilalaro. Anak, kay Nanay Brenda ka muna kasi papasok na si Mama. Anya rito. Tuwang-tuwa naman ang anak. Pakabait ka ha? Tawa ng anak. Saka pilit hihilahin ang daliri upang isubo. Naku, wag mong sabihin gutom ka na naman. Anya sa anak saka pinisilpi sila malulusog na pisngi. Katok sa may pintuan ang mumulabog sa kanila. Agad na nabungaran ang gwapong mukha ni Chris. Hi, nakita ko si Manang Brenda sa labas, sabi pumasok na ako. Anito? Halika, pasok ka. Pasensya na, magulo sa bahay namin. Anya sa mga nagkalat na gamit at laruan ng anak. Kapapalit pa lamang nito ng diaper. Ang dami mo yatang dala. Puna, sa mga bitbit nito. O yan, nakita ko naman kasi kahapon ng brand ng gatas at diapers niya. Kaya bumili na ako. Wika nito. At least makabawi man lang. Salamat. Sige, pakilapag mo na lamang dyan. Anya sa mesa. Agad naman itong nilapag doon saka lumapit sa kanila. Nakatitig lang ito sa kanila. Tila nag-aalinlangan kung kukunin ba sa kanya ang anak o hindi. Gusto mo ba siyang karagahin? Pwede ba? Nakangiting sad nito. Ngunit muli ay lumamlam ang mga mata nito. Pwede? Aniya, nang kukunin na nito'y bigla naman siya na-conscious dahil nahirapan itong kunin sa bisig niya. Bahagyan nitong nasagi ang dibdib dahilan upang tila gapangan siya ng kuryente sa katawan. Lalo pat hindi siya pinatulog kagabi ng alalahanin. Tungkol sa lalaki, lalo pat paulit-ulit ang mga gabing pinagsaluhan nila. Are you okay? Untag nito. Ha? Oo. May sinasabi ka ba? Agad naturan. Melva, ano ka ba? Para kang engot. Gigil sa sarili. Wala akong sinabi, just asking you kasi nakatulala ka. Sabad ni Chris. Ngumiti siya. Wala. Aniya para makabawi sa pagkapahiya. Mukhang nakilala ka niya. Tahimik eh. Turan na makitang tahimik ang anak sa bisig nito. He look like you. Turan pa ni Chris. Talaga ba? Pero nakuha niya sa iyo ang mata at ilong. Wika nito. Doon ay napatawa ang lalaki. Tumawa rin ang anak nila dahilan para magtawanan sila. Tawa rin ng tawa ang anak nila ngunit pagkatapos noon ay nakita niya ang paglaglag ng butil ng luha sa mata ni Chris. I'm sorry. Masaya lang ako. Turan, saka pilit ng ngumiti at nilaro ang kanilang anak. Naintindihan kita. Sad naman ito saka ngumiti. Muli po, sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po.